At saka po, nagpapasalamat din po ako dahil wala po nangyaring masama po sa aming graduation po na wala pong napahamak po, Lord. At yun lang po. Diyos sa kanyang buhay, naiiyak talaga si Alex. Pero alam niyo po ba, nung time na nandyan po kami sa Villa, nung na-meet ko po sila, yung family po ni Pastora, ang liit pa lang po ni Alex. Nagulat na Malamping yan. talaga ngayon, growing up na siya, talagang dalaga na. Opo, talagang nakita ko sila. Malamping yan, malamping sa akin. Pa sila noon. Kaya talagang pag-aalala yung age po natin. Sila mo, makulit lumalaki na, tapos tayo nagkakaedad na. Kaya talagang kaya glory to God sa buhay po ng anak ni Pastora Joy. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Isang pagpapala po. Na-level na naman po siya. God bless sa next journey ng iyong pag-aaral. Amen. Puri ng Panginoon, Sister Marbs. Amen. Congrats sa lahat po na graduate. Amen. Gusto ko lang po ibalik ang papulit pasasalamat sa ating Panginoon kasi sinusustain niya po ako sa bawat araw po na dumadaan na kahit na may mga pagsubok po na dumarating sa atin is hindi niya po tayo pinapabayaan at nananatili po siyang tapat sa atin kahit na minsan lumalayo yung loob natin sa Kanya, pinapalapit niya at pinapabalik niya ulit tayo sa Kanya. Ayun lang po. Amen. Praise God. Totoo po yun na there are times na napapalayo tayo sa Panginoon pero hindi po na kumbaga binibigyan pa rin tayo ng chance ng Panginoon na makabalik. Kasi nangyari din po sa akin yan nung matagal na po na bumalik po ako dito na po noong 2014. Kumbaga talagang ibabalikan ng Panginoon kung saan ka talaga. Doon ka. Amen. Kaya makikita po natin yan na makikita natin yung buhay natin eto. Tapos eto po tayo ngayon. Meron po tayong kagalakan at kumbaga yung nararamdaman mo po, mararanasan po natin yung presence ng Panginoon at yung peace na ibinibigay niya sa atin. Na wala pong katumbas. Pag meron ka kasing peace sa buhay mo, sa puso mo, kumbaga, hindi naman kumbaga yung peace na lang na yan, ganito. Pero yung peace na yon na talagang you serve God habang nararanasan mo yan mga situation natin sa buhay. Pero nandun po yung pagsama ng Panginoon. Even though na tayo po kasi nagsasurvive po tayo dito sa mundong ito. Dahil po, very na po talaga ang buhay ngayon. Talagang mararanasan po natin na may kahirapan na, di ba po? Kami po sa buhay po namin, talagang may kukumpara mo before. Tapos ngayon, talagang nag-strive na lang po kami para yung bang tayo sa araw-araw. Kasi iba po talaga yung may pinag-aaral na. So, kumbaga, papatotoo ko lang. Kasi, pag ganito po na may pinag-aaral na, so, kumbaga, glory to God dahil nakaka-survive po tayo. Kumbaga, isinusustain po tayo ng Panginoon sa bawat araw. Kasi kung iisipin po natin, saan kami nito, itong tuition, magbabayad na naman tuition ganito. Tapos yung everyday expenses po, yung mga pabaon, di ba po, sa mga estudyante. Minsan hindi nila nalalaman kung saan ba kinukuha yung mga pangbabaon nila, di ba po? Kasi tayo mga magulang, tayo yung mag-isip sa natin. Kumbaga, glory to God dahil kailangan malaman din ninyo kapag kayo humihingi kayo ng baon, halimbawa, yung mayroong extra, na minsan nagagalit pa sila or bakit hindi mo ma-provide. So, dapat minsan, maunawaan po natin kung bakit hindi po natin makuha sa mga magulang natin. Kasi syempre, sila rin po nagsisikap. Hindi po enough minsan yung kinikita doon po sa mga expenses. Kaya po, pag-pray po natin ang ating mga magulang na bigyan ng kalakasan at pagpalain ng Panginoon, kumbaga i-increase
kung ano man yung meron tayo. Pag-pray po natin ay increase ng Panginoon. Yung mga bagay na eto lang to ngayon, pero gagawa ng paraan ng Panginoon para masustain tayo sa next journey pa natin. Amen? Talagang napakabigat pag magpapaaral ka po ng college. Talagang andyan na po. Marami po mga kailangan sa research, pera po ang mga kailangan. Pero glory to God dahil makakaraos po tayo dahil ang Diyos, ang great provider po natin. Amen? Amen. God bless the next journey ng mga kabataan ngayon. Amen. Congrats sa inyo sa inyong pag-aaral. Oh, we worship you. We glorify your name. We bless your name, Father. Oh, we give you glory. We give you the highest praises and adoration belongs to you, oh Lord. God, we want your service to be with you alone, oh God. Hayaan mo, Panginoon, na anuman ang aming dalahin sa umagang ito, anuman, Panginoon, ang aming mga problema, anuman, Panginoon, ang aming mga hardship, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo, O Diyos, na Ama sa iyo namin ibibigay, Panginoon. At Lord God, in this time, Lord God, we want to give you the highest praises and adoration that you want us to be, Lord God, in this morning. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming panambahan, ng aming pagsamba sa iyo ay makarating sa iyong banal na trono sa umagang ito, Panginoon. Lord God, we are your servant, O God. It is not no longer our will, but you will be done, Lord, in our life. Hayaan mo, Panginoon, na masunod ang nais mo sa aming mga buhay, O God. Hayaan mo, Lord, ang awiting ito ay tatapos sa aming mga puso, Panginoon. Oh, hallelujah, hallelujah. Come on. Open your lips and praise to God. Kantahin mo din natin ang worship sa ating Panginoon. Gawin natin itong panalangin sa ating mga buhay. Oh, we worship you, Lord. Glorify your name. We bless your name. And thank you. Thank you, Lord, dahil hindi mo kami tinitingnan sa mga bagay, Panginoon, that we are perfect. Dahil inaamin namin, Lord, na hindi kami pumapasa sa iyong pamantayan. But God, thank you. Ipinababa mo, Lord, ang iyong pamantayan para kami, Panginoon, ay maabot mo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Napakabuti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Binigyan mo ulit kami, Lord, ng pagkakataon para ikaw, O Diyos, ay mapagtipuran. Sa gitna ng aming mga kasalanan, sa gitna ng aming mga pamumuhay, Panginoon. Salamat that you give us opportunity to serve you, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyo, Lord God, mayamang presensya, Lord God, sa kalagitnaan namin, Panginoon. Hindi mo kami tinitingnan, Panginoon, sa denomination namin. Dahil hindi kami pumapasa, Panginoon, sa dami namin. But Lord, tinitingnan mo kami sa aming mga puso. Tinitingnan mo kami, Lord, God, sa longingness namin sa iyo, Panginoon. And Lord God, we thank you. We thank you.
buhay namin. Ano man ang mga struggle na aming pong dadaanan sa buhay na ito, kami po ay maglilingkod sa iyo. Kami po ay maglilingkod sa iyo. Kami po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay na patuloy mong pinagkakatiwala sa amin. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Salamat sa bawat area ng aming buhay na pinapalakas mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng kapangyarihan sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Jesus, for everything. Salamat, Panginoon, sa walang sawa, O Diyos, ng pagmamahal mo po sa aming lahat. Ama, patuloy ka po namin na pinaglilingkuran, minamahal, Panginoon. Hindi namin mapantayan ang pagmamahal mo po sa amin. Ngunit makita mo po ang buhay namin sa awang ng aming makakaya, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Salamat, Lord, for everything, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. At Lord God, patuloy mo po kaming samahan hanggang sa matapos ang gawain mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na tumimo ang iyong mga salita sa aming mga buhay, Panginoon. Prepare our heart in this morning. Prepare our heart for your words, O God. Hayaan mo, O Diyos, ang kapangyarihan ng iyong mga salita, Lord God, ay magpuputong sa aming kakulangan sa umagang ito, Panginoon. Lord God, we thank you. We thank you, Holy Spirit, na hindi mo lamang ako na nanuyan ang iyong mga salita sa umagang ito. Tago mo po ako sa intimidad, Panginoon. Lord, to speak with your words, but in the house that we have. Lord God, sa buhay na ito, magpapagamit mo. Lord, we thank you, God. Bless po lahat ng makikinig, Panginoon. Open their eyes, open their mind, their hearts, Lord, for your word. Ama, maraming pong salamat. Ito po ang aming samot na natin. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Yan lamang po ang maibigay natin sa Panginoon. Isa pong malakas na palakpak muli sa ating Panginoon Jesus. Alam niyo po, grabe po yung presence ng Panginoon. Kahit na tayo ay mangilan-ngilan lamang, ang presensya ng Panginoon ay nasa atin. Amen. Because sabi niya sa kanyang mga salita, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Amen ba? Amen. So, sige po, tayo po ay magbasa ng mga salita ng Panginoon. Buksan natin ang ating mga Bible, ang ating mga cellphone sa Genesis 22 verse 1 to 12. So, babasahin ko po ito sa NIV version. Sabi niya po rito, pwedeng i-occupy nyo yung mga upuan sa harapan, please. Genesis 22, verse 1 to 12. Amen. So, sige, parang pwede bang mag-move forward kayo? Yung nasa likod, pwedeng pumasok. Dito kayo. Huwag kayong mahiya. Mapuhulog si Lord ng pagpapala. Mahala kayo. Dito kayo mga anak. Dito kayo, hindi ko kayo kakainin. Hindi ako mangangagat, promise. Pasok kayo, pasok.
Sabi niya rito sa verse 22, sometimes later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moira, sacrifice him. There is a burnt offering on a mountain I will show you. So, basahin ko lang. Alam niyo po lahat ito. And verse 3, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servant, stay here with the donkey with I and the boy go over there. I will worship and then he will come back to you. Verse 6. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them went on together, Isaac spoke up and said to his father, Abraham, Father. Yes, my son, Abraham replied. The fire and the wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burnt offering? Verse 8, Abraham answered, God himself will provide the lamb, the burnt offering, my son. And the 2 of them went one together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He burned his son Isaac and laid him on the altar. On top of the wood, then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied. So verse 12, do not lay hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. And verse 13, Abraham looked up and there in a thicket saw a ram caught by its horn. He went over and took the ram and sacrificed it as burnt offering instead of his son. Okay. Alam niyo po lahat ang kwento ng Genesis 22 verse 1 to 12. Ito yung inalay po ni Abraham ang kanyang anak dahil inutos po ito ng Panginoon. Amen? So, the story may be very familiar sa ating pong lahat. Tama po ba? Alam ko na paulit-ulit ang story na ito, but hayaan nyo na magpahayag ang Panginoon ng kakaibang flavor sa topic na ito. Amen po ba? Just open your heart, just open your mind, and allow the Word of God to speak unto your heart. Amen. So, ang title po ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatang ko pong Test to Testimony. Amen. Test to testimony or test lead us to testimony. Amen. So, yung mga nagte-testimony rito, dumadaan po yan sa testing. Bakit? Ba't dumadaan sila sa testing? Upang meron pong i-testify sa kabutihan ng Panginoon. Sino rito yung dumadaan ng testing ngayon? Amen. Hayaan nyo na maglilid yan ng testimony para maparangalan ang ating Panginoon na buhay. Amen ba? So dito, ang Book of Genesis ay, ang author po neto ay walang iba kundi si Moses. Okay? Moses is the portrayed as a prophet who received the 10 commandments from Yahweh. So si Moses ang tumanggap ng 10 commandments ng ating Panginoon. He is responsible for leading the Israelites out of slavery. Ito po si Moses. Ano pa? Sabi niya rito, sabi niya rin dito, siya yung naghati ng Red Sea para makalabas ang mga Egyptian. So, ito po, sa
Genesis po, ang makita mo yung grabing pagsama po ng ating Panginoon sa mga bayan niya, sa mga Israelita. And the context ng ating pag-uusapan sa umagang ito, sa Genesis 22, sabi niya rito, God asked Abraham to demonstrate his faith by trusting God with his hope, his future, his deepest longing as his only son whom he loved. So hiningi ng Panginoon yung grabing dedication para makita ng Panginoon yung grabing pananampalataya ni Moses. Amen. Hiningi ng Panginoon yung grabing pag-surrender ni Moses sa Panginoon. Okay, ito yung gusto rin makita ng ating Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon makita yung grabing dependent of faith sa Kanya. Gusto rin makita sa atin ng Panginoon na yung wala na tayong magagawa kundi dedepende na lamang sa ating Panginoon. At sabi niya rito, kung iisipin natin na napakabigat ng test na binigay kay Abraham. Amen po ba? Ano yung test na yon? Ibibigay si Isaac sa kanya. Iaalay ang buhay ng kanyang anak sa kanya. So, question naman, kung kayo ang nasa sapatos or sitwasyon ni Moses, ano yung first na reaction nyo? Okay, ano yung first na reaction nyo? Pag hiningi ng Lord yung mga anak nyo or yung pinakamamahal nyo sa buhay or yung mga pinakamamahal nyong mga material things sa buhay nyo. Kung kayo yung nasa katatayuan ni Abraham, ano ang first impression nyo? Ibibigay nyo kaya? O yung mga estudyante, pag sinabi ng mga magulang, anak, wag muna kayong mag-aral dahil wala tayong pagtustos sa inyo. Anong mapipil nyo? Malungkot. Malungkot. Tama po ba? Marami kayong mga questions. Bakit? Bakit? Diba? Pero si Abraham, pag tayo po ay pag binaybay po natin, tingnan nyo kung ano yung attitude ni Abraham towards what God asked to him. Amen po ba? Amen? So, dito, meron po tayong 3 lesson outlines. Number 1, God commanded to sacrifice Isaac was to test Abraham's faith. Amen po ba? Ines ng Panginoon si Abraham to test his faith. Ano pa? Number 2, lesson outline. God's command to sacrifice Isaac was to provide an example of absolute obedience. Amen? Ano pa? Sabi niya, God command to sacrifice Isaac was to reveal God as Jehovah Jireh. At yung conclusion natin. Okay. Sabi niya doon, ang title po ng ating topic for this morning is Test to Lead to You to Testimony or Test to Testimony. Okay. Ang synonym po ng test, sabi niya po rito, trial, carry, out, trial on, put to the test. Okay, pinuput tayo on test. Okay, makinig kayo po rito. Okay. Okay na po ba kayo? Amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Okay, sa Tagalog po ay pagsusulit. Ang test ay pagsusulit. Yung mga estudyante, pagsusulit. Okay, pagsusulit. Okay. Okay, yung mga estudyante nakaranas po, no? Kung paano po na ilaban yung kanilang pagsusulit. Okay, yung kanilang test. Andyan yung kinakabahan sila, andyan yung kung ano-ano, mixed emotion. Tama po ba? Mixed emotion. Bakit? Gusto kasi nilang ipass yung test na yan.
Pero before that, marami silang pinagdaanan. Meron yung madaling araw na sila gumising, matulog. Di ba? Meron yung kung ano-ano para maipasa lang po yung test sa school nila. Tama po ba? Amen. So, ano naman yung synonyms or yung kahulugan ng testimony? Sabi niya po rito sa Merriam-Webster, evidence, sworn statement, affidavit, or declaration. Or yung sinasabi natin sa Tagalog ay patotoo. So, dito natin malalaman how Abraham responds the test. Okay, dahil nung time na yon from Genesis 22, 1 to 12, God tests Abraham. Tama po ba? God tests Abraham para ibigay ang kanyang anak. Tingnan niyo po sa first, sabi niya po rito sa lesson number 1, God command to sacrifice Isaac to test Abraham faith. Diba? Dito makikita natin kung paano sinubok ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham. Amen. Sabi niya sa 22, sometimes later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Kung ikaw si kung ikaw si Abraham, ano yung sasabihin mo sa Panginoon? Panginoon naman, iba na lang. Amen, nakita mo naman kung paano namin dinalangin sa'yo, pinag-pray sa'yo si Isaac. 100 na ako, 90 si Sarah, pero ibinigay mo si Isaac ngayon, babawiin mo, iba na lang, Panginoon. Tama? Ano pa? Pwedeng sabihin natin na, Lord, pwede bang kalahati ng ari-arian ko na lang ang kukunin mo? Huwag na lang yung pinakamamahal kong anak, inantay ko for long, long years. And yet, at the end of the day, babawiin mo. Tama? Sino yung naka-experience ng ganon? Masaya ka ba na ibigay sa Lord yun? Or you are so sad to give up what God asked to you? Sometimes, sad po tayo. Amen, Lord. Pinaghirapan ko to, pinag-pray ko ito for long, long years. And now, binigay mo sa akin, tapos, kukunin mo ulit. Unfair ka naman, Lord. Tama. Pero si Isaac, sabi niya ron, tinawag siya ng Panginoon and he responds, here I am, he replied. Amen. At hiningi po si Isaac at nung si Moses po, nagdalawang isip ba siya na ibigay si Isaac? No. Doon pa lang, sabi ng Panginoon, oh, grabe ang pananampalataya ng lalaking ito. Ibinigay si Isaac, walang kagatong-gatong, wala siyang sinabing, oh, teka muna Lord, mag-isip muna ako. Wala siyang sinabi, hindi niya sinabi, Lord, next question please. Diba? Hindi niya sinabi yun. Nung tinawag siya ng Panginoon, sinabi niya, yes Lord, I am here. At nung sinabi ng Panginoon na iaalay si Isaac, wala na po siyang narinig na reklamo ni Abraham. Grabe po yung kanyang pananampalataya. Amen po ba? Nakita niyo po doon yung grabing pananampalataya na hindi siya nagdalawang isip na sumunod doon sa pinagagawa po ng ating Panginoon. Eh kung sabi ng Panginoon, okay, give up mo yung trabaho mo, maglingkod ka sa akin, magagawa ba natin? Okay, isarado mo yung negosyo mo at tumunod ka sa akin. Baka sasabihin natin, Lord, grabe ka naman. Tama. Lord, pinag-pray ito, pinag-ipunan namin mag-asawa ito. Para naman sa iyo to, Lord, para makapag-tithes ako. Ang dami mo pang justified. Amen. Pero si Abraham, wala siyang sinabing ganon. Lagi natin tatandaan, pinaghirapan niya
kung paano lumitaw si Isaac. Amen po ba? Kung iisipin natin sa kabilang side po, paano na siya makapagpadyak? 90 years old na po ang kanyang asawa. Si Sarah, tapos siya 100 years old. And yet, lumabas si Isaac. Grabe yung kanyang pananampalataya. Grabe yung ibinigay niyang pananampalataya. At sabi niya rito, sa tinagal-tagal nung hinihingi ng Panginoon, sa tinagal-tagal nung hiningi nila si Isaac at the end of the day, kung kailan lumaki na si Isaac, saka kinuha ng Panginoon. But Abraham didn't withdraw his faith. Wow, grabe. But Abraham didn't withdraw. Hindi nag-wave yung kanyang pananampalataya. But they know God, despite the happiness they were experiencing, the Lord tests Abraham. Wow! Grabe yung kanyang pananampalataya. Grabe yung faith na ibinigay niya, na inaction niya nung hiningi po ng Panginoon si Isaac. Tayo, kaya ba tayong itest ng Panginoon? Kaya ba? Yes, why not? Kaya tayo, kung gusto ng Panginoon itest tayo, kaya niya pong gawin yon. Bakit? Dahil anak ka niya. God ordained tests for us not for His sake, but for ours. Nagtalaga siya ng mga pagsubok ng ating buhay tulad ng ginawa niya tulad ng ginawa niya kay Abraham sa lumang tipan. Kaya kaya niya rin gawin sa buhay po natin ngayon. Amen po ba? Hindi para tayo ay i-curse. Kundi para tayo ay patibayin sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Amen po ba? Siguro kanina nung pagpasok nyo, ay, ba't konti ang tao? Ayoko nang mag-church sa church na ito. Tama. Bakit? Kasi mangilan-ngilan lang yung mga tao na pumupunta. No, hindi nakasalalay ang paglilingkod mo, ang kaligtasan mo sa mga taong nakasurround sa church. Amen po ba? Amen! Amen! Nakasalalay yan sa pagsamba at sa puso natin sa Panginoon. Amen! Sabi ko nga, Lord, kahit ako na lang ang maglilingkod ako sa iyo. Amen. Hindi nakasalalay ang ating salvation sa ating mga kapatiran. Lagi nating tatandaan ang kaligtasan ay kanya-kanya yan. Kung paano mo ito dadalhin sa harapan ng Panginoon, yan po ay mahalaga. Amen ba? If you observe all the disciples of Jesus Christ experiencing testing of faith, wala pong mga disipulo si Jesus na hindi nakaranas ng testing. Tama po ba? Si Paul. Anong naranasan ni Paul? Si Paul po ay kinulong, ginutom, pinalo, lahat nangyari po sa kanya. Pero hindi niya give up ang paglilingkod niya sa kanyang Diyos na buhay. Amen ba? Grabe po yung ibinigay nilang paglilingkod. Si Peter, diba, itinatwa ang Panginoon at kung ano yung kanyang mga ginawa nung time na wala na po si Jesus, pero hindi niya po give up ang paglilingkod niya sa Panginoon. Tayo, anong kaya natin i-give up para maglingkod lamang sa Diyos na tumawag sa atin? Lagi niyong tatandaan, hindi ang tao ang tumawag sa atin sa church na ito, kundi ang Panginoon. Amen? Siya ang tumawag sa atin, kaya siya lamang ang paglingkuran natin. Amen ba? Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Number 2, lesson outline. God's command to sacrifice Isaac was to test him of absolute obedience. Amen. Sabi niya po dun sa verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moira. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihahandog mo siya
sa akin. Amen. Napakasakit kung ikaw ang nasa kakalagayan ni Abraham at that time. Ano kaya ang pwede mong isagot sa Panginoon? Lord, naglingkod naman ako ng buong buhay ko. Bakit kailangan ko bang ibigay sa iyo ang kaisa-isang kayamanan ko na walang iba kundi kaisa-isang anak ko? Amen. Lord, naglingkod naman ako. Bakit mo kinuha ang aking asawa? Lord, naglingkod naman ako. Bakit mo kinuha ang trabaho ko? Lord, naglingkod naman ako. Bakit mo pinabayaan kami? Amen. Marami tayong kailangan i-combat sa Panginoon. But gayahin natin si Abraham. Tinikom niya ang kanyang bibig at nag-obey siya sa Panginoon. Inobey niya ang kalooban ng Panginoon. Isinorender niya ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Ipinakita niya ang grabing obedience sa Panginoon. Amen po ba? Sabi niya rito, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gamitin panggatong sa handog na susunugin. Alam niya yon ni Abraham na si Isaac ang iaalay niya, susunugin niya habang sinusunog siguro. Just say for argumentation ha. Siguro habang sinusunog niya yung kanyang anak, ano kaya ang nararamdaman niya? Amen, siguro unti-unti rin siyang pinapatay. Bakit? Laman at dugo niya ang batang yun. Amen po ba? Tapos ikaw yung magsisindi sa anak mo habang ang kanyang anak ay nakatira pa. At unti-unting kinakain ng apoy at nasusunog. Amen. Pero sumunod siya sa Panginoon. Sabi niya doon, pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Pinapasan niya pa. Sabi niya rito, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tingnan mo yon. Magkasama sila. Without nowhere kung ano ang mangyayari sa tagpo na yon sa lugar ng Moira. Pero ipinakita ni Abraham ang kanyang obedience, ang kanyang pagsunod. Kaya ba natin ibigay ang pagsunod na yan, ang obedience na yan sa mga leadership ng church na ito? Kaya po ba, church? Amen. Amen. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Pag sinabi ng leadership ng church na ito na magpasa kayo ng BRC nyo, magpapasa ba kayo? Walang sumunod. Paano i-test yung obedience natin? Sabi ng pastora, magbasa kayo at ipasa niyo sa akin ang Bible reading nyo. Pastora, kasi busy ako. Pastora, kasi yung exam. Busy-busyhan. Amen. Paano makita yung obedience na hinihingi sa iyo ng Panginoon? Simpleng pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi pa natin magawa. Paano tayo makitaan ng Panginoon ng obedience? Lord, gusto namin ng malaking area ng panambahan. Pero pag sinabi ng Panginoon, sige, ibibigay ko yan, pero makita ko muna ang pagsunod nyo. Bagsak. Tama. Meron prayer and fasting ng ganitong araw, ganitong oras. May pumupunta ba? And yet, hihingi tayo, Lord, breakthrough sa church na ito. Paano tayo pagpapalain ng Panginoon? Simpleng pagsunod, hindi natin nagagawa. Praise God! Gusto natin na magandang awitan. Pero may nagko-comply ba? Wala. Gusto natin ng maraming mga attender, gusto natin maraming makareceive ng salvation dahil parating na ang Panginoon. Pag sinabi ng leadership, sige, lahat tayo ay mag-invite pagdating ng Sunday. Amen.
Tingnan nyo rito, at isinakripisyo ni Abraham ang kanyang pinakamamahal na anak. Isinakripisyo niya ang oras niya, ang panahon niya, para sundin ang hinihingi ng kanyang master. Na siya ang tanging tagapagmana. Tingnan nyo si Isaac, ang tanging tagapagmana sa lahat ng pinagpaguran ng kanyang ama, ngunit hinihingi siya ng Panginoon. Masakit man sa kalooban niya, ngunit inilalaban niya ang paglilingkod ng may kabanalan at pagsunod sa Panginoon. Amen. Maraming nagsasabi sa kanya na huwag mo nang ibigay si Isaac. Just sake for argumentation lang, di ba? I'm sure na marami siyang mga kaibigan at that time. I'm sure na yung asawa niya ay nagsasabi na huwag mong ibigay. Maraming mga hearsay siyang naririnig. Maraming mga advice siyang naririnig. Pero hindi niya yon pinakinggan. Dahil sabi niya, alam ng Diyos kung ano ang tinatakbo ng puso ko sa oras na ito. Amen. Grabe yung kanyang obedience sa Panginoon. Hindi niya pinapakinggan kung ito man ay nakakasama na sa kanya. Hindi niya tinitingnan kung ang buhay niya na ay nakasalalay sa pag-alay niya sa kanyang anak. Hindi niya na tinitingnan kung ano yung nararamdaman niya sa oras na yon. Ang tinitingnan niya ang pag-alay at pagsunog niya sa kanyang Panginoon. Tayo, paano kaya natin ibigay yung 100% na obedience natin sa Panginoon? Huwag na lang ako. Sa Panginoon kaya. Tinawag ka ng Panginoon sa iba't ibang larangan ng paglilingkod. How you respond? Paano mo gampanan ang hinihiling ng Panginoon sa iyo na maglingkod sa Kanya? Amen. Sa buhay po ni Abraham, grabe po yung obedience na ipinakita niya dito. Alam din ni Isaac ang pagmamahal ng kanyang ama na si Abraham sa kanya. At nagtiwala siya sa kanya upang sundin ang kanyang mga tagubilin. Pwede, kasi si Isaac at that time ay may isip na. Pwede siyang tumakbo. Tama ba? Pwede niyang questionin ang tatay niya. Bakit mo ako ihahandog? Masarap mabuhay. Tama ba? Hindi pa ako nakapagpamilya. Wala pa akong girlfriend. Bakit mo ako ihahandog? Pero nakita niya kung paano naglingkod ang kanyang ama. Nagsalita ba rin ba siya? Hindi. Sinunod niya ang kanyang ama na si Abraham. Sabi niya po sa Samuel 15:22, listen, obedience is better than sacrifice. And submission is better than offering the fat of rams. Sabi niya rito, the fat of rams. Sabi niya, kahit hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, mga kapatid, at magtatapos sa paglilingkod, sa pagtetest sa atin ng Panginoon, ibibigay mo lang sa Lord. Ang mahalaga ay ang sumunod sa Kanya. Hindi mo man alam kung anong patutunguhan ng buhay natin. Kung ano, along the way, ano yung mga ibinibigay ni Satanas na mga pagsubok. Just obey the word of God. At mailalagay tayo sa magandang kakalagayan. Amen ba? Testing lang yan. Bakit? Tinitingnan ng Lord kung kaano mo siya kamahal, kung kaano mo ibigay ang buhay mo sa Kanya, alang-alang sa hinihingi niyang paglilingkod mo. Amen ba? Bakit para kayong nalungkot? So, number 3 lesson outline. Sabi niya dito, God's command to sacrifice Isaac was to reveal God, Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ginawa niya yon ni Isaac para makita, ma-justify
na ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kapamaraanan sa kanyang buhay. Amen ba? Bakit tayo may mga testing sa buhay na ito? To test our faith, number 1. To see our obedience. Tama po ba? Number 3, para makita ang Panginoon sa buhay mo na nag-e-exist ang Panginoon sa buhay mo. For example, meron kang problema. Ikaw ay lingkod ng Panginoon. Sabi ng Lord, i-give up mo yan. For example, yung mga bisyo, give up mo yan. Pero hindi mo kayang i-give up sa Panginoon. Paano makaka-perform ng himala ang Panginoon sa buhay mo? Simpleng mga vices, hindi mo kayang isuko sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, i-sacrifice mo yung prayer and fasting, pumunta ka. Pero hindi mo kayang ibigay yung time, yung effort mo to fast. And yet, sabihin mo, mahal mo ang Panginoon. Amen po ba? At paano makapag-perform ng miracle and wonders ang Panginoon sa buhay mo kung hindi mo kayang i-give up ang lahat ng bagay sa buhay mo? Amen ba? Hinahanap mo, Lord, where is the miracle? Sabi mo, walang naglingkod na wala, Panginoon, walang naglingkod na hindi mo pinabayaan. Amen po ba? Pero bakit hindi ka nagpe-perform sa buhay na ito, sa buhay kong ito? Bakit, Lord? Amen po ba? Paano makapag-perform ang Panginoon sa buhay natin kung hindi natin i-give up ang hinihingi niya sa buhay natin? Tama po ba? If you are not allow the God of heaven and the earth to perform your life, makikita mo ba na ang Diyos ay buhay sa kalagitnaan ng problema mo? Hindi. Anong sabi ng Panginoon? Give up everything. Give up kung anong meron ka ngayon, i-give up mo. Kilalanin mo lang akong Diyos at tagapaglingkod mo. I-give up mo, ako ang bahala sa buhay mo. Amen. Si Abraham, ginive up niya si Isaac. Pero anong sabi ng angel sa kanya? Nakita ng Panginoon, na-appreciate ng Panginoon yung effort na ginawa po na ni Abraham kay Isaac. Nakita niya yung obedience, nakita niya yung faith, nakita niya yung pagsunod ni Abraham at ni Isaac. Ano po ang ginawa ng anghel? Diba sasaksakin po si Isaac? Pero nung nakita po ng Panginoon yung grabing pananampalataya ni Abraham, sabi ng anghel, oops, teka lang. Doon pa lang nag-perform ang miracle sa buhay ni Abraham. Amen. Tayo, ano yung gusto nating makita sa buhay natin ngayon, sa sitwasyon natin ngayon? Sino rito yung may mga problema, yung may mga pain sa buhay niya, yung may mga question sa Panginoon? Sino dito yung may mga matitinding problema, yung hardship? Sino rito? Gusto mo na mag-perform ang Lord ng miracles and wonders sa buhay mo? You give your life to God. Amen. Ibigay mo yung buhay mo. Ibigay mo yung natitirang oras mo para sa Panginoon. Mga kapatid, ang buhay ay dito lang. Yung desire na hinihiling natin, yung magandang bahay, magandang girlfriend, magandang pamilya, dito lang yan sa lupa. Dito lang yan, pamandali ang kaligayahan lang yan. Pero yung inaalok ng Lord ng miracle sa buhay mo ay buhay na walang hanggan. Amen po ba? Walang tigil. Walang kaparangalan ang Panginoon pag yan nag-perform sa buhay mo, mga kapatid. Amen. Anong kailangan natin gawin para makapag-perform ang Diyos sa buhay
muna ang kalooban ng Panginoon, isip mo ang kingdom ng Panginoon, kundi niya ibibigay ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Amen po ba? Gusto lang makita ng Lord yung obedience ng ating puso. Gusto lang makita ng Lord yung pananampalataya mo sa Kanya na, anak, kung kukunin ko ang lahat ng ito sa iyo, maglilingkod ka pa ba sa akin? Mamahalin mo pa ba ako? O hindi na, tatalikod ka na at lalayo ka sa akin? Yung buhay ni Abraham ay magsilbing buhay na patotoo sa buhay natin ngayon. Amen. Anong kailangan natin gawin? Just seek the presence of the Lord. Surrender everything unto Him. Hingiin mo yung biyaya ng pag-build niya ng pananampalataya sa iyo at hingiin mo yung obedience na kailangan mong lakaran sa buhay na ito. Amen ba? Huwag mong kalimutan na ang Panginoon ang may akda sa iyo kung bakit ka until now nabubuhay, kung bakit until now nakakapag-receive ka ng mga blessing na galing sa Kanya. Because God has purpose sa ating mga buhay. Amen po ba? Maglingkod, binigay niyo yung buhay niyo sa paglilingkod, ituloy niyo na yan, kapatid. Ikaw, estudyante, hanapin mo yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Huwag kang pumayag na si Satanas ang gagamit sa buhay na ito sa iyo. Huwag kang pumayag na ang buong buhay mo ay gagamitin ni Satanas para sa kanyang karangalan. Huwag kang pumayag. Why? Dahil ipinanganak tayo para tayo ay maglingkod sa Diyos na buhay. Amen ba? Amen ba? Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hindi ginamit, hindi ka nabubuhay ngayon para sa buhay na ito, para sa mundong ito. Nabubuhay tayo para pinapaayos ng Lord ang ating sarili para sa Kanyang pagdating. Pero paano kung ang buhay mo inubos mo na sa pag-aaral mo? Paano kung ang buhay mo inubos mo na sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo? Asan na ang para sa Panginoon? Lagi natin tatandaan na ang lahat ng bagay na meron sa mundong ito, iiwan natin yan. Isang araw pag kinuha na ng Lord ang buhay natin. Walang silbi ang mga pera. Walang silbi ang mga kayamanan, walang silbi ang bahay at lupa, ang mga sasakyan, ang lahat ng bagay. Pag sinabi ng Panginoon, okay, due date mo na. Amen. Ano ang paghahandaan natin? Ang buhay na walang hanggan, na matatagpuan lang natin sa ating Diyos Ama. Lagi niyong tatandaan, ako, 48 years old na ako ngayon. Ilang tulog na lang ang ilalagi ko sa buhay na ito. Hindi ko na kayang ibalik sa nakaraan ang buhay ko, ngunit kailangan kong mag-forward sa panawagan ng Lord sa buhay ko. Kayong mga kabataan, mga young pro, malaki pa ang iaambag nyo to win the soul para dalhin sa paanan ng Panginoon. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon at hindi parangal sa Panginoon. Amen ba? Amen. Nakikinig po ba kayo? Amen. Meron po ba tayong matutunan? Sa pong malakas sa palakpak sa Panginoon. Ako po ay magtatapos sa isang testimony. Ako po, hindi po lingid sa inyo yung aming pinagdaan ng struggle last year. Amen. 1.5 years na walang trabaho po ang aking asawa. Alam nyo yan. Marami po kaming mga responsibility na kailangan isettle. Marami po kaming pangangailangan financial. Hindi po namin alam kung saan kami kukuha to sustain our life, to sustain our daily needs. As in, wala akong alam kung paano i-sustain ang araw na, yung araw-araw na pamumuhay namin. Pero, alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, nung tuwing nagpe-pray po ako,
Grabe po yung kapahayagan ng Panginoon sa buhay ko na lagi ko pong sinasabi, Lord, ano po ba ang plano mo sa buhay namin? Ano po ba ang gusto mong gawin sa buhay namin? Sabi ng Panginoon, maglingkod ka lang sa akin. Lord, maglilingkod naman ako. Nakikita mo naman yung paglilingkod ko. Pero alam nyo, ang asawa ko, pumasa po sa lahat ng mga in-applyan niya po nung time na nag-a-apply siya. Pero meron po siyang dinidesign na isang kumpanya. Pero yung kumpanya na yon, malabo po siyang makabalik sa kumpanyang yon. Bakit? Naawol po siya. Hindi niya pinasok, hindi siya sumakay sa term na pagsakay niya, yung line up niya. Hindi niya po iyon kinomply. So, malabo pong, makapasok muli siya dun sa agency yun. Pero alam niyo po ba, habang ako ay nagpe-pray, habang ako po ay dumudulog lagi sa Panginoon, ang laging sinasabi ko sa Panginoon, Lord, ikaw po ang bahala. We surrender everything unto you. Nakikita mo yan. Wala po kaming nakikitang aninag, liwanag man lang sa buhay namin. Although na sa bahay namin, napakadilim. Kahit na ang araw sa labas ay grabing init na init at tarik na tarik po yung araw. Pero sa loob po ng bahay namin parang antilim. Sabi namin, Lord, wala po kami nakikitang pag-asa. Wala po kami nakikita, Lord, na araw na sumisilip man lang ng pagkakataon na, Lord, lingkod mo naman ako, lingkod mo naman kami, naglilingkod kami sa iyo. At bakit ganito ang buhay na tinatahak namin ngayon? Alam nyo, without nowhere, yung amo ng asawa ko po na nag-pirate sa kanya, tinawagan siya without any nowhere, walang idea. Kinumusta po siya. Nag-apply po siya dun sa dating agency niya, tatlong beses po siyang dininay. At nung naririnig ko po na interview niya, binubuli pa po siya nung nag-i-interview. Sabi niya, yan kasi, umalis-alis ka kasi, hindi mo ba alam na ang sahod ay ganito na? Diba? Umiiyak kami mag-asawa, lalong-lalo na ako, umiiyak ako, Lord. Sabi mo, you will never leave us, forsaken us. You will give us hope and a good future. Nilalaban ko po yan, At alam niyo po, to make the story short, alam niyo po kung ano po ang agency ng asawa ko ngayon. Yung 3 beses dininay siya. Yung sinasabi nila sa kanya na hindi ka na makabalik sa kumpanyang ito. Nakabalik po siya sa kumpanyang yon. Amen. Yung sinasabing sahod, more than pa po doon ang sinasahod niya ngayon. Bakit? Because nakita ng Lord yung obedience namin. Nakita ng Lord yung faith namin na, Lord, bahala ka na sa buhay namin. Lord, bahala ka na sa pangarap ko. Kaya niyo pong sabihin yan sa Panginoon. Lord, bahala ka na sa mga bagay-bagay na dinidesire ko sa buhay. At hayaan niyo na ang Lord ay mag-perform ng miracles and wonders kung kaya niya kaming inangat sa buhay ng 1.5 years. Kaya niya rin kayong iangat sa sitwasyon niyo po ngayon. Yung sinasabi ko sa Lord, Lord, ayaw pong burden sa church mo. Ayaw ko pong pabigat sa church mo. Nakita mo yung puso ko, Lord, sa paglilingkod. Pero ngayon, nakatayo po ako sa umagang ito that I'll declaring and shouted the goodness of God sa buhay ko. Hindi na po ako pabigat sa church ngayon, kundi tighter na po ako ngayon. Amen. Because of God performing miracles and wonders sa buhay po namin. Kapatid, i-ask mo sa umagang ito, ano man ang layunin ng Lord sa buhay mo, ask. Ayaw ng Lord na mahirapan po tayo. Nagnegosyo po kami ng maraming mga negosyo. Naranasan ko po yung 50 pesos, ihuhulog, kukunin mo sa floor. Sabi ko sa Lord, Lord, hindi ito ang pagkatawag mo sa akin.
Merong customer na sumisigaw, akala niya, server ako, hindi niya alam akin yung canteen. Pero tiniis ko yun. Lagi kong sinasabi sa Lord, Lord, hindi ito ang panawagan mo sa akin. Amen. Sinarado ng Lord yung 5-6 na negosyo po namin. Sinurrender ko po lahat yun sa Panginoon. Sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kinreate mo ako para maglingkod sa iyo. Pero ilang taon na po akong naglilingkod. Salamat sa Lord dahil hindi niya po kami ginutom. Yan po kagandahan ng may Diyos ka, kapatid. Ano man ang problema na dinadanas mo ngayon. Gusto lang ng Panginoon makita yung faithfulness mo sa Kanya. Gusto lang makita ng Panginoon yung obedience mo sa Kanya. Magagawa ang Lord ng miracles and wonders sa buhay po natin. Hindi natin alam kung kailan. Just keep on trusting and have faith to God. Amen po ba? Amen po ba? Patuloy kang aasa, patuloy mong ibababa ang sarili mo at lagi mong sasabihin, Lord, wala po akong magagawa sa buhay kong ito. Ibibigay ko po ang lahat sa iyo. Dahil ang Lord ang mag-o-orchestrate sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po ay tumayo. Isa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh God, we worship you, Lord. We glorify your name. We bless your name. We magnify your name, Jesus. Mga kapatid, sa oras na ito, kausapin mo ang Panginoon. I know na merong pumunta rito na merong pong mga problema. May pumunta po rito kahit iilan lang tayo, meron kayong mga hinihiling sa Panginoon. Come on, speak to God right now. May pumunta rito na nag-aas sa Lord na, Lord, ano po ba yung gusto mo sa buhay ko? Lord, ito po yung gusto ko. Ito po yung nais ko. Ibibigay yan ng Panginoon, kapatid. Makitaan ka lang ng humility, makitaan ka lang ng faith ng Panginoon and obedience. Ang Lord is a Lord who do miracles and wonders sa buhay po ng bawat isa sa atin. Come on. Kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito. May pumunta rito na may mga sakit at karamdaman. May pumunta rito na nag-aas ng mga bagay sa Panginoon. Sige, kausapin mo ang Panginoon sa oras na ito as we worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ora shandara bababakande rebekande. Oh, we worship you, Lord. We glorify your name, we bless your name. Oh, hallelujah. Merong pumunta rito na gulong-gulo. Puno ng problema, puno ng hininakit, puno ng hatred. Come on. Let's speak to God right now. Kapatid, ang Panginoon ay nandyan lagi sa iyong likuran. Nandyan lagi ang Panginoon, hindi ka niya iniwan, di pababayaan man. Just give yourself to God right now. Just close your eyes. Speak to God right now, come on. Oh, hallelujah, hallelujah. Worship you, God. God is here in the midst of us. God is here. God is here. Hindi ko man alam ang kakalagayan ng buhay nyo. Hindi ko man alam ang sitwasyon ng buhay nyo. Ngunit andirito ang Panginoon. Naantay ka niya na magsalita, na mag-pour out sa kanya. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Glorify your name. We bless your name, Jesus. Worship you, Jesus. Glorify your name. We bless your name. Come on. Glorify your name.
praises and adoration belongs to you, Lord. Ama, nandirito po kami sama-sama, Panginoon, na tumatawag sa iyo sa umagang ito, Diyos. Lord, nakikita mo po ang mga kakalagayan po natin, O Diyos. Hindi po lingid sa iyo ang ating mga nararanasan. Hindi lingid sa iyo ang testing namin sa buhay na ito, Baskan. Hayaan mo na ang mga testing na ito ay mag-delete sa amin ng testimony dahil alam namin, Lord, that you are in the midst of this testing, Panginoon. Lord, malaya ka pong gumalaw, kumilos sa bawat mga hardship, sa bawat mga pain, Lord, sa bawat mga problema namin sa buhay na ito. Sinakita mo, pinapakita mo, Lord, na ikaw ang Diyos na tumawag sa amin sa dakong lugar na ito, Lord. Sabi mo, Lord, hindi mo kami mamamayaan, Lord, at hindi mo kami iiwan. Lord, hayaan mo na sa bawat buhay na namin, Lord, sa bawat testing namin, Panginoon, it is in us the testimony of your Lord. Testimony ng aming buhay, pananampalataya. Lord, hindi namin magagawa ito sa aming langan, sa aming kagalingan, sa aming diskarte, Panginoon, sa aming kalakasan. Ngunit, Lord, nagdidepende kami sa iyo, Panginoon. Magagawa namin ito dahil ikaw ang gumagalaw in behalf of this testing in our life, Lord God. Oh, hallelujah! Hallelujah! Kung paano mo, Lord, itinawid si Abraham kay Isaac, Lord. Kaya mo rin kami itawid sa buhay namin ngayon, Panginoon. Kaya mo kaming tanggalin sa sitwasyon na kung saan, Panginoon, ay ibinigay mong testing sa buhay namin, O Diyos. Lord, we surrender everything unto you. Hayaan mo na makitaan mo kami ng grabing committed pagdating sa iyong gawain, Panginoon. Hayaan mo na makita mo, Lord, ang hinihingi mong faith or pananampalataya sa buhay namin. Hayaan mo na makita mo ang obedience namin, Lord, pagdating sa gawain mo, Panginoon. At hayaan mo, Lord, makita ng aming mga mata, ng aming, Lord God, ng feelings namin, Lord God, yung grabing manifestation of obedience, of faith, Lord, na itatawid kami sa buhay na ito, Panginoon. Oh, ikaw ang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na naglalang sa aming lahat. Ikaw din ang Diyos, Lord, na magtatanggal sa mga pinagdadaanan namin sa buhay na ito. That this testing lead us to, Lord God, testimony of our faith sa paglilingkod namin, Panginoon. Lord, sino man ang may mga sakit at karamdaman, Lord, dalangin namin, Lord God, that let your healing touch, Lord, sa kanilang mga pangangatawan, Lord God, in the name of Jesus of Nazareth. Sino man dito, Lord God, ang Lord God, nagnanais ng, Lord God, ng kagalakan, ng peace, ng joy, Panginoon, Lord, let your will be done, Panginoon. Sino man rito ang nangangailangan, Panginoon, ng financial breakthrough, let your will be done, Panginoon. Lord, sino man rito ang nangangailangan ng trabaho, Panginoon, Lord, ikaw ang mag-provide ng trabaho yan para sa kanila, Panginoon. Lord, sino man rito ang nangangailangan, Panginoon, ng financial breakthrough, Lord, ikaw, Panginoon, ang magbibigay sa
Salamat, Panginoon, sa answered prayer, Panginoon, ng bawat panalangin namin sa umagang ito. Salamat po.